Nasa studio po natin, Attorney Gab, si Glidel Tangaro. 23 years old at isa po siyang molder operator at humihingi siya ng tulong tungkol sa nangyari sa kanyang aksidente. Siya po ay on duty at naputulan po siya. Pasintabi lamang po, no, mga kapatid, naputulan po siya ng daliri. Okay, sa mga nakatutok po sa radyo, ng plato. Sa video po ay, yan, may mga plato, may mga gumagawa ng plato. Nakabilog po si Ma'am Glidel sa video. At yan, siya ay parang nagsasalansan, ano? Parang inaayos. Tapos ayan, bigla na lang naputol. Pinuntahan siya ng mga kasama niya. Okay. Naputol agad dun sa molde. Okay. Naipit po siya, bali parang gano'n na gano'n po yung daliri ko. Okay. Buto na lang po. Buto, okay. Ma'am, kailan ho ba ito nangyari? Itong video na napanood namin, kailan po ito? November 29 po. November 29. Okay, so 2 linggo. 2-3 linggo, no? Yan, kitang-kita na putol. Siguro may natira na 1/3? Hanggang dito po. Hanggang dito, okay. Pero yung top, wala na? No, wala po hanggang. Okay. May tulong na ba na binigay sa'yo after? Sa pagsugod ko po sa, yung sa hospital. Dinerecho ka sa hospital naman? Nagbigay po sila ng 1,000. 1,000 lang? Opo. Okay. Ang gusto pa nga po ng secretary doon is sa, lang po, sa center nila ako isugod. Okay. Sa center lang dapat? Opo. Okay. Pero putol na siya? Durog po yung ko. Durog yung buto. Opo. Ano ba yung ino-operate mong makina? Molder? Molder po okay, siya. Okay, molder ng ano yun? Plato po. Plato. Okay, so sa trabaho mo, ikaw yung kumukuha mismo nung nilalabas ng makina. Tama Opo. ba? Tapos, ano nangyari? Naipit yung? Naipit po. Nasabay ko po yung biglaan lang po kasi yung pangyayari po eh. Oo. Pero ano siya? Tanggal kagad? Yung laman niya po is naluto kasi sa init. Mainit. Napakainit po. Nakita ko nga yung yung parang dito po, ayun po. Ayan, paltos, paso, Paso po. Oo. So nasama sa yung, ayan lang, yung 2 daliri naman. Yung Opo. iba, okay. Ito, okay meron naman din. po. Meron din, okay. Sige, ilang araw ka sa ospital? Bale, 1 araw lang po, sir. 1 araw lang sa ospital. Opo, attorney. Okay, pero binigay sa'yo ay 1,000 lang. 1,000 lang po. Tapos, binayaran nila ang? Tapos po, bumalik po ako ng ados kasi po, bumalik po yung tita ko ng kahapunan po kasi nakalabas na po ako. Okay. Tapos para po sa mga, yung mga reseta po ng gamot. Okay. Tapos po, sabi po ng sekretary, wala raw pong pera yung opisina namin. Nila madam. Okay. Tapos sabi po na maghanap lang muna daw po kami ng yung mauutangan po. Tapos po, pagbalik daw po ni madam, saka daw po babayaran ganun, yung nagastos po. For the record, magkano ho sila sa gastos? 3,000 po lahat. Sa ospital? Lahat-lahat, pati po gamot. Okay. Opo. 3,000. Tapos, malamang yung 1,000 binigay sa inyo. Kasama na po. Ginastos nyo na doon. Opo. So may 2,000 pa. Opo. Na hindi kayo binigyan man lang. Binigyan na po. Binigyan na? Opo. Okay. Bali 3,000 po lahat. 3,000. Yun lang? Ayun lang po. Trabaho, bumalik na ba kayo sa trabaho? Hindi pa? Hindi pa po kasi hindi pa po pwede. Hindi pa pwede. Hindi pa kayo fit to work, Opo. Tapos walang assistance na binigay sa inyo? Opo. Okay. Ang employer mo ay Pit Senior Paper Opo. Product. Tama? Opo. Okay. Sige, tinatawagan pa namin si Miss Rhoda Ku ng ang owner ng kumpanya mo. Opo. Para tanungin bakit walang dumarating na tulong. Kumpleto ba kayo benefits? Wala po kaming benefits. Wala kayong benefits? Wala. Bakit? Magkano sweldo nyo sa isang araw? Po kami, attorney, pakyawan po. Pakyawan. Gaano ka natagal na ka na dyan sa mo? Nag-start po ako dyan is February 19 po. This year po. This year? Opo. Okay, so lagpas 6 months na. Tama? Okay. Tapos, paano ang sweldo mo? Kung magkano lang po yung nagagawa po namin, yun lang po yung babayaran. Tapos walang mga SSS? Wala po. SSS, PhilHealth? Wala Ibig? po. Wala. Opo. So kaya wala sila maibigay sa'yo? Opo. Kasi supposedly yan, baby, yung mga ganyan, pag may work-related accident, pwede ka mag-apply sa SSS mo, pwede ka Opo. mag-apply sa ECC. Ganyan. Opo. Pero kung wala kang walang binabayad sa SSS, hindi ka makakapag-avail nun. Opo. Hindi nga. Okay? So wala sure yan. Okay, sige, andito si Miss Rhoda Ku. Natawagan na natin, kausapin muna natin. Miss Rhoda, magandang hapon po. Apo, sir. Good afternoon. Apo, Ma'am Rhoda, Attorney Gabriel Ilaya po ng Wanted sa radyo. Apo, sir. Good afternoon po. Apo, ma'am, andito ho yung molder operator nyo, si Miss Glidel Tangaro. Yun nga, sir. Hindi ko po maintindihan bakit po siya nandiyan. Ever since na-accident po siya dun sa sarili niyang gawa, nag-usap na po kami doon sa office, tapos binigay namin yun sa mga
sa ospital na ginamit niya, medicine niya, x-ray niya. Tapos sir, hindi po naputol sa pabrika yung kamay niya. Inamin po niya sa amin, nag-decision siya, pinaputol niya doon sa doktor dahil sabi ng doktor, kailangan putulin. Sabi ko, dapat hindi, first aid lang muna, sabi ko sa kanya. So, tinulungan po namin. So, nagtaka po kami, akala namin nagpapagaling na siya, tapos babalik po siya para magtrabaho na po ulit. Opo. Pero ma'am, masabi ko lang, kasi this is a work-related accident, ma'am, no? Opo. So dapat meron talagang may makukuha si Ma'am Glidel dito. And yung desisyon niya, syempre ma'am, na ipaputol yung daliri niya, malamang pinag-isipan naman yan, ma'am. Pero may advice yan ng doktor. Alam nga naman mas magaling pa po tayo sa doktor na tumingin talaga sa kanya. Malamang ang advice dyan, beyond saving na ang daliri at putulin na lang. Isang piraso po yung dulo lang. Tapos nagagalaw po niya nung in-x-ray. Kaya sabi ko, pwede po siyang lagyan po nung brace. Sana hindi niya pinagalaw kasi matutuyo po yung sugat na nadurog sa dulo. Sabi ko, pwede pa sana siya. Kaso po, at saka po yun dun sa yung medicine nga po niya, yung x-ray po niya, yung sahod nga po niyang pondo, binigay ko para magamit niya. Pero hindi siya inassist o tinulungan. Kaya po sabi ko, yung nagtaka naman po ako, nag-usap naman po kami. So, hindi ko po maintindihan bakit po naandyan po siya. Kasi pero kami. Kasi ma'am, wala ho siyang nakuha bukod sa 3K. Yun po ang sinasabi niya dito. 3K lang daw ho ang naibigay niyo sa kanila. Kasi sir, yun po yung nasa medicine muna niya. Tapos pagbalik po niya, kung ano yung kulang na tulong pa ulit, balik lang siya. Kasi pinapupunta po siya ng barangay namin din dun sa ospital ng East Avenue para magkaroon din po inassist din po doon ng doktor. Kasi hindi ko po alam, di na po sila bumalik eh. Okay. Inaantay ko lang din po siya, sir. Totoo po yun. Supposedly, ma'am, habang nagpapagaling po kasi si Miss Glidel bilang empleyado niyo siya, dapat ho, meron yan nakukuha siya na pang-sustain sa pang-araw-araw niya dahil hindi ho siya makapagtrabaho. Dahil nga sa accident, ano? Nag-agree naman po ako dun, sir. Kasi hindi na po siya bumabalik pa sa office. Honest po yun, sir. Nag-usap po kami. Opo. Just to confirm, Ma'am Roda, wala ho silang benefits? Yan po, pakyawan po siya. Ano naman po sa amin? Nung pumasok siya, wala po siyang number ng SSS. Pagka sila under time, aalis po sila. Meron daw po. Hindi mo po sila ma-explain, ma-steady na talagang nandun po ba sila ng the whole week. Minsan po kasi wala. Kaya in-intake lang naman po sila. Nag-pandemic last year. Then nakakaumpisa lang natin last year. Bumubulong po si Ma'am Glidel dito. Meron daw ho siya. Alin po? Hindi po niya nilagay sa hindi po kasi sila nagpapakaltas. Pwede naman po silang ipasok sa SS. Ma'am, as an employee po, required po sila maanohan ha? As an employee, simula first day. Yes, opo. Opo. Sige. Opo. Ganto ma'am Pwede naman po yun. Nasa kabilang linya po natin si Ma'am Rima Hernandez, ang Chief Labor Employment Officer ng Dole Region 3. Ma'am, kausapin lang ho natin ma'am para malaman po natin kung ano ang mga rights ni Ma'am Glidel, ano? Hepe? Hello po. Good afternoon po. Good afternoon po, Hepe. Opo. Hepe, ano ho ba ang mga karapatan ni Ma'am Glidel sa ilalim ng ating batas, ma'am? Opo. Basic benefit po ng isang manggagawa ay makover po siya ng insurance. So sa pagkakataon pong ito, hindi po yata siya covered ng SSS. Kaya yung supposed to being magbibigay ng kanyang benefit or parang sweldo during the time na nagre-recover siya, parang wala po, hindi po niya makukuha yon. And therefore, ang mag-shoulder ng responsibility ay yung pong employer niya. Ang employer po niya ay yung PIT senior. Apo, tama po ma'am. Narinig ko rin po kanina na merong mga gaps po na minimension po ng ating victim. At for us to determine po na kung ito nga ho ba ay tama or tama ang sinasabi ng victim, kailangan po ito ay mag-undergo ng investigation sa atin. Yes po, Hepe. So kasi for us to push for yung mabigyan siya ng assistance, kailangan po mapuntahan po siya ng ating mga inspector to validate po
yung compliance po ng kumpanya. Yes, madam. Yun nga po sana ang hihingi namin dahil kausap po natin yung owner kung naririnig nyo po sa kabilang linya kanina. Opo, naririnig Apparently, wala ho silang benefits. Ano? Opo. Si Ma'am Glidel po ay nagkatrabaho simula February 19 of this year. Opo, opo. Pero hanggang ngayon, Covered naman po siya dapat from Opo. day one ng employment. Dapat ma-covered na po siya ng social welfare benefits. ang sabi daw po ay pakyawan daw ho sila hepe. Regardless po yun, sir. Opo, yun nga po eh. Regardless, yes. Okay. Opo. Ma'am Roda, narinig ho ba nila ang sabi ni hepe? Regardless kung pakyawan, kailangan ho ay covered sila, may benefit sila. po. Sige po, sir. Mag-agree po Willing ako. naman po yan. Sige po. Nancy. Willing po ako. Wala naman pong problema. Inantay ko lang po siya ulit bumalik sa akin. So, hindi naman na po siya ulit nakabalik. So, inintay ko lang din naman po siya kung ano naman po yung nangyari na sa kanya. Tapos kung ano po yung gusto niya para dun sa yung kailangan niya po sa paggamot. Eh, andun lang naman po ako. Opo. Inantay ko lang naman po siya. Ma'am Rima, hepe, ano po ulit Opo. ang para po sa benefit ng lahat ng nakikinig ngayon? Ano po ang karapatan ni Miss Glidel, ang employee, habang siya po ay nagpapagaling? Opo, dapat po ma-covered sila ng insurance. Sa pagkakataon po yan, dahil hindi niya na-cover ng insurance, dapat lamang po ang mag-cover ng supposed to be ng gastusin at pagsustento sa kanya hanggang makabalik siya. Sana po i-shoulder po yun ng employer. When we say sustento, hepe, magkano po ang pinag-uusapan natin more or less? Kung i-validate po ng aming inspector, magdedepende po ako sa recommendation ng inspector namin. Apo, okay. But sa insurance po, sa SSS po kasi hindi naman siya equivalent doon sa kanyang daily rate. So meron siyang corresponding amount po na i-compute naman po na. Okay, this is for the SSS po ano, pero meron pa rin tayo sa Opo. ECC, tama po? Opo, Okay. ECC, SSS po. Okay. Opo. Ma'am Roda? Yes, sir. Apo. Opo. Ganito gagawin namin ano. Syempre kailangan ho mag-launch ng investigation talaga. So, Opo. per sa advice din ni Ma'am Rima. So, ang gagawin ho namin, Opo. papasamahan ho namin si Ma'am Glidel. Meanwhile, Opo, sir. ma'am, possible ho ba mag-extend na sila ng paunang pera para sa pagkapagaling? Nakita nyo naman ho, ma'am, hindi ho makapasok. Opo, sir, yan nga po ang biniling ko sa kanya ng huli. Sige Opo. ka ako pagkatapos mong magpa-check doon sa East Avenue, basta bumalik ka lang dito kung ano yung idadagdag na kailangan doon. Opo, ma'am. Binilinan ko yan po, opo. Opo, ma'am, pagbalik ho Sige po. pagbalik Tapos ho sabi ni ko, ma'am, magpagaling po siya at pumasok na po siya, ganun po. pagbalik po ni Inaantay ko Ma'am naman Glidel, po ma'am. siya. Pagbalik po ni Ma'am Glidel, papasamahan ho namin sa mga staff namin ano para Sige on po. record din sa amin kung ano po yung napag-usapan. Pero hopefully Sige po, ma'am, sir. habang nagpapagaling kasi yung mga gantong injury hindi naman ho yan gagaling overnight eh. Ano? Opo, totoo po yan. Opo. Opo. Kaya alam ko naman po makaka-recover siya tapos magtrabaho po ulit siya para naman po kahit papano matulungan po namin pareho yung sarili namin sa Yes, kanya. ma'am. Tapos habang nagtatrabaho siya sa akin, okay naman po sir. Hintayin ko na lang po siya ulit. Miss Danica, Good afternoon po, attorney. paano ho ba makakapag-claim dapat si Ma'am Glidel under our ECC? Yes po, for the Employees Compensation Program po kasi sa ilalim ng ating programa, we provide assistance to our workers who suffer from work-related contingency, including yung mga accidents that resulted into injuries or yung disability ng ating mga workers. And we base yung coverage po nila sa kanilang membership sa ating SSS po. Kapag merong employee-employer relationship po, covered yan ng ating programa. Narinig ko po kanina na doon sa pag-uusap po between Ma'am Rima as well as yung owner po as well as yung ating victim is wala po siyang SSS coverage. Tama po ba? Ma'am Roda, can you confirm na wala pong SSS? Opo. Yes po. So nakabase po kasi tayo doon sa SSS coverage po ng ating workers. So mas maganda po kung meron pong SSS coverage kasi sumusunod po doon yung ating coverage din sa Employees Compensation Program po natin. So I think willing naman din po yung ating owner na i-enroll yung ating workers sa ilalim ng ating social security system. And again din po, dadaan po atayan sa investigation din ng ating DOLE as well as ng ating SSS kapag po meron nakitang delinquency when it comes to the payment po
ng kanilang benefits. Sa Employees Compensation Program naman po, entitled yung ating worker na nakaranas ng work-related injury, especially matuturing na kasi ito na amputation or parang permanent partial disability na po sa part ng ating worker. Yung ating benefit po dyan is a monthly income benefit po, as well as meron din po tayong medical assistance po through reimbursement ng kanilang mga medical expenses, out-of-pocket expenses. Meron din po rehabilitation services, ECC, which includes yung ating free therapy as well as yung mga assistive devices po natin. Okay. Tama ho ako, Ma'am Danica. Ito dapat ang makukuha ni Ma'am Glidel kung may SSS siya. Tama ho? Yes po. In addition po yan sa kanyang SSS benefit. Kapag work-related po kasi yung nangyari sa ating worker, meron po siyang SSS benefit, tapos meron din po siyang assistance from the Employees Compensation Commission. So double recovery po tayo for those in the private sector. So kung meron naman po delinquency when it comes to the payment ng ating yung ating mga contributions po, kasi ang ating Employees Compensation Program contribution is being shouldered supposedly po yan ng ating employer. Hindi po nakakatasan yung ating employee sa pagbabayad ng EC contribution. Sa employer po yung nagbabayad po niyan. So kapag po may delinquency, baka lang po merong penalty na impose ang ating system. Again po, dadaan naman po yan sa investigation din po ng ating system. Tama po, ma'am. Bali, tama ho ang pagkakaintindi ko rin, ma'am, na dahil walang SSS, hindi niya makukuha to. So dapat ang sumagot nito ay yung owner. Tama po, ma'am? Based din po dun sa sabi ni Ma'am Rima po, because may absence po tayo nung ating supposedly basic benefits po na ibibigay sa atin, yung sa Social Security Services po na sinushoulder ng ating government. Based po sa sinabi ni Ma'am Rima is dapat po nagpa-provide si employer nung assistance po na nararapat doon sa ating worker na nakaranas po ng work-related contingency sa kanyang trabaho po. Opo. Thank you, Ma'am Danica. Napakaganda ho ng explanation nyo. So, hopefully, Ma'am Roda? Yes, sir. Opo, Ma'am Roda, narinig naman ho nila ang discussion ni Madam Danica Lacson, ang Information Officer ng ECC Region 3, kung ano po ang mga entitlements under the law ni Ms. Glidel. Okay po. Okay? Yes, sir. Ang problema po natin dito, since walang SSS, hindi nyo hinulugan kahit may number sila dito na sinabit sa amin. Kompleto, ma'am, ha? For the record, meron siyang SSS, meron siyang PhilHealth, at meron siyang Pag-ibig. Kompleto po, ma'am. Okay po. Okay? So, Opo. I think, Buti po sa inyo, sir, na submit niya. Kasi nung nag-apply siya sa akin, wala po silang sinubmit. Wala siyang binigay. Kaya hindi ko po alam. Opo. Kung meron na isama ko rin po sana sa ibang tao namin. Opo. Hindi, ma'am. Kasi, eto tinignan ko, August 9, 2018 pa siya. So, meron talaga siyang number. Meron. And under the law, and sa first day ng employment ng isang empleyado, dapat po, ma'am, covered siya. Ngayon, kung wala silang number, kailangan yung kumpanya nyo kumuha. Yung kumpanya nyo po dapat ang kumuha under your HR department. Lakarin yung numbers. Okay? Yes. Pero ma'am, andito na po tayo, nagkaroon na ng aksidente. So, we hope and... Tama ko na lang din po siya sa next year, this coming year. Yes, ma'am. Kaya para mabuksan na rin po yan. But ma'am, we hope and pray na yung mga na-discuss po ni Ma'am Rima, si Hepe Rima ng Dole Region 3 at ni Ma'am Danica Lacson under the ECC Region 3, makuha po. Ang problema natin dyan, Ma'am Roda, kayong sasagot nito. Kasi dapat reimbursable sana siya under the law. Reimbursable sana siya ang SSS sana ang sasapunyan at ang ECC sana yung sasapunyan. Pero dahil nga sa inyong kapabayaan hindi siya nailagay sa SSS, hindi ho tayo makakapag-claim. Pero can we get your commitment, ma'am, na makukuha po ni Ma'am Glidel ito? Wala naman pong problema, sir. Bali, naman natin siya, sir. Tutulungan naman natin siya dyan, sir. Okay. Kagaya po na sinabi ko, mabait naman po yung tao na yan. Papasamahan po namin si Ma'am Glidel pag pumunta dyan. Okay, sige po. Mangingi na rin po kami ng tulong siguro sa Dole Region 3 kay Ma'am Rima, sa office ni Ma'am Rima, para lang on record tayo. Welcome naman. Yung mapag-uusapan natin. Welcome po kayo, sir. Opo. Alright. Sige po, maraming salamat, Ma'am Roda. Thank you rin, sir. Thank you ma'am, po. Ma'am, may this serve as a lesson. Ma'am, i-register nyo na ho yung mga employee nyo, ha? Yes. This coming year po, talaga, ko po sila. Kahit
kahit po aaning lang sila, iano ko po talaga sila. O kasi ma'am, Isama ko po sila. Kasi- parang manufacturing kayo so kailangan talaga. Opo. Hindi may Minsan iwasan. po kasi, opo. Minsan po kasi may disgrasya nga po nila na talaga hindi maiwasan. Totoo naman po yun. Sige po sir, marami pong salamat. Okay, Ma'am Roda, maraming salamat po. Maraming salamat din kay Ma'am Danica Lacson ng ECC Region 3 at si Hepe Rima Hernandez ng Dole Region 3. Thank you po sa inyong valuable input. At least nalinawan po si Ma'am Glidel at yung mga tagapakinig natin kung ano ang nararapat para sa'yo. Pasamahan ka namin sa Dole Region 3 muna. Tapos sila Ma'am Rima, alam naman na nila pupunta tayo. Sasamahan tayo din pag pumunta tayo sa sa trabaho mo. Apo. Ngayon, mukhang maayos naman kausap si Ma'am Roda, although yun nga, medyo may mali siya sa part na hindi kayo na-register sa SSS. Ang maganda dito, willing siyang i-shoulder yun, yung mga entitlements mo under sa batas natin. Okay? So, ganun ang gagawin natin. Ha? And hopefully, magpagaling ka. Ngayong Pasko, I think, loss of one finger yan. So, medyo matagal lang yan. Tama yung sabi ni Ma'am Danica Lacson, papasok yan sa permanent partial disability. So, may makukuha ka dyan. Huwag kang mag-alala. And I think sasagutin ni Ma'am Roda yon. Alright? Sige po. Thank you, Magpagaling kayo, partner. ma'am. Magpagaling kayo. Ito po yung papel nyo. Sige po, ma'am. Thank you po. Thank you.